Joy to the world, the Savior reigns. That all the songs employ, wide fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. He rules the world with truth and grace, and make the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Lonely the world, and sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night
night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Praise God. Purihin po ang Diyos sa araw na ito. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon pong araw ng Kapaskuhan, sa ating pag-aalaala sa kapanganakan nating Panginoong Hesus, ay ating pong titignan mula sa salita ng Diyos kung ano po ba ang tunay na mensahe ng Pasko. At bago po tayo magpatuloy ay nais po nating batiin ang ating mga kapastoran sa Mindanao at sa Oriental Mindoro at dito rin po sa Luzon. So, sa lahat ng J. Blue family at sa mga sumusubaybay po sa ating live streaming na ito, magandang araw po sa inyong lahat. At ito po ang inyong lingkod, Bishop Leo Vidania Jr., Senior Pastor, President ng Jesus Be Lifted Up Church. Bago po tayo magpanimula, tayo muna po yung manalangin saglit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sapagkat muli po ay aming mapag-aaralan ang iyong salita, na aming ginugunita ang iyong kapanganakang Panginoong Hesus nung unang araw na maganap ang Pasko sa mundong ito. Salamat po, pangunahan niyo kami sa pag-aaral ng iyong salita at kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan, sa mga nakikinig, ay abutin niyo sila ng iyong presensya at kapangyarihan at tumugon sa mga pangangailangan nila. Marami pong salamat sa iyong kapurihan, pasalamat, Ama, sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Dito po sa banal na kasulatan ay atin po makikita sa aklat ng Matthew chapter 2 verses 1 to 11. Atin pong basahin. Sabi po rito, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Yan po ang wika ng mga pantas. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. At sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain nga ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin, hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin, upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat na kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso, at mira. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Purihin po ang Panginoon, mga minamahal na mga magulang at kapatid. Sa oras na ito ay ating nabasa ang patungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ayon po sa binasa natin, nung ang panahong ang naghahari sa Huda ay si Haring Herodes, dumating daw po sa lugar na iyon
ang mga pantas, matatalinong tao, sapagkat nakita nila yung star na yun ay sumisimbolo at nagpapakita at nagpapatunay na ang Kristong Panginoon tagapagligtas ay isinilang na. Kaya nga nung naghahari si Haring Herodes sa Judea, dumating sa Jerusalem itong mga pantas upang hanapin ang sanggol. At sa kanilang pagtatanong-tanong ay napagtanungan din nila at nalaman ng hari na mayroong isang sanggol na isisilang at tatawagin itong hari ng mga Hudyo. Kaya nang makausap ng hari yung tatlo, ay tinanong sila, bakit nyo hinahanap yung sanggol na inyong sinasabi? Naparito kami, sabi ng mga pantas, upang siya ay sambahin. At ang sabi ng hari, o sige, pag nakita nyo yung sanggol kung saan ipanganak, ay ipagbigay agad ninyo sa akin. Ipaalam ninyo upang ako man ay pumunta roon at makasamba rin sa kanya. Yan pong sabi ng Haring Herodes. Pero ang totoo, hindi po niya ito sasambahin. Sabi ng binasa natin, ang hari ay naligalig. No? Sapagkat meron palang isang haring isisilang, mas higit pa sa kanya. Kaya may plano siyang masama, hindi niyo ito sasambahin, kundi ito yung marahil gusto niya ipapatay. Kaya pag binasa po natin na matapos na isilang ng sanggol at umalis ang hari at iniwaan, hindi na bumalik sa kanya, ang ginawa ng hari, lahat ng sanggol, 2 taong pababa, pinapatay niya noong panahon na yun. Kaya sobrang hagulgulan, iyakan ng maraming mga magulang during that time. So ituloy po natin. Kaya nga sa paglalakad ng mga pantas na ito, nakarating na sila doon sa Bethlehem. At doon nga sinubaybayan nila at nakita nila yung star. Doon sa tapat ng star, doon ay isinilang ang sanggol. Kaya nung sila'y makarating na sa lugar na iyon, nakita nila ang sanggol. Pumasok sila doon sa kulungan ng mga hayop na ang sanggol ay ipinanganak. Kaya ayon sa binasa natin, sila daw po'y lumuhod at binuksan ng mga sisidlang dala-dala, yung mga handog, at inihandog ang ginto, insenso, at mira. So, kaya nga po nagkaroon ng Pasko. No? Nung unang ipanganak ang ating Panginoong Sus nung araw na iyon, tinawag itong Christmas Day. Kaya nga po, ang Christmas ay ito ay ang kapanganakan ng ating Panginoon. Bakit nga po ba natin inaala-ala na kapag ganitong buwan ng Disyembre ay sineselebrate ang kapanganakan ng Panginoong Hesus? Actually, sa buong Biblia, from Old Testament to New Testament, Genesis up to Revelation, ay wala po tayong makikitang buwan o araw o petsa na ipinanganak ang Panginoon, December 25 o anumang buwan o araw. Ang mahalaga po ay ipinanganak ang ating Panginoong Hesus sapagkat meron pong tunay na mensahe ang kanyang kapanganakan. Hindi po, wala pong actual exact date o panahon, araw at petsa na ipinanganak ang Panginoon. Wala po sa Bible yan. Ang sabi po ng mga ilang Bible scholar, possible ipinanganak ang Panginoong Hesus nung panahon na yun ay January o February dahil malamig po sa Israel during that time. Ang mahalaga po ay ating inaala-ala na may Pasko na isinilang ang ating Panginoong Hesus doon sa sabsaban. Kaya nga po, ano nga po ba ang tunay na mensahe ng Pasko? Atin pong alamin, what is the true message of the birth of Jesus Christ? Ano nga po ba talaga ang mensahe ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus? Number 1, na tunay na mensahe ng kapanganakan ng Panginoong Hesus, una is to reconcile the sinful man to the Father upang maibalik ang taong makasalanan sa Ama. Bakit? Nang nilikha ng Diyos ang tao, si Adan at si Eva, ilagay sa Garden of Eden, dyan po sa Genesis chapter 3, mababasa po natin, nang sila ilagay ng Diyos sa Garden of Eden, ang sabi ng Ama ng Diyos, makakainin niyong lahat ng bunga ng punong kahoy dyan sa halamanan ng Eden. Huwag niyo lamang kakainin yung nasa gitna na nagbibigay ng pagkaalam tungkol sa masama at mabuti. Pag kinain niyo yan, mamamatay kayo. Yun ang habilin ng Diyos. Nung sila'y naroroon, si Lucifer o si Satanas na isang anghel ng Diyos ay tinukso si Eva. At tinanong siya, totoo ba na ang sabi ng Diyos mo kapag kinain mo yung bunga ng punong kahoy ay mamamatay ka? Oo, sabi ni Eva. No? Sabugot naman ni Lucifer,
Hindi, mainam na kainin mo yan sapagkat magkakaroon ka ng kaalaman. At dahil si Eva ay natukso, kinain niya yung bunga ng punong kahoy ng pagkaalam tungkol sa masama at mabuti. Ganon din ang kanyang asawang si Adan, pinakain niya. At simula noon, nalaman nilang sila ay nakahubad. Ibig sabihin, pumasok ang kasalanan. Na yung relasyon ng tao sa Diyos, dahil pumasok ang kasalanan, nahiwalay ngayon ng tao sa Diyos. At yan ang dahilan kung bakit pinababa ng Ama ang kanyang anak na si Jesus dito sa lupa, ipinanganak doon sa sabsaban, ginamit ang isang babaeng birhen na ang pangalan ay Maria, na nung panahon na yun ay kasintahan niya si Jose, na hindi pa nagkakaroon sa kanilang ng personal contact bilang magkasintahan. Nalaman ni Jose na ang kanyang girlfriend na si Maria ay nagdadalang tao. Kaya balak niya itong hiwalayan dahil parang may nahihiya siya at malaman ng mga tao ay buntis ang kanyang asawa o ang kanyang girlfriend. Kaya balak niya itong hiwalayan. At nung sila'y natutulog ng gabi, habang sila'y natutulog, ay nanaginip siya, nagpakita ang anghel ng Diyos kay Jose. At sinabi sa kanya, Jose, huwag na hindi mo pakakasalan si Maria sapagkat ang kanyang pagbubuntis o ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan, ito ay hindi gawa ng tao. Ito ay gawa ng Holy Spirit. Ito'y galing sa Ama, sa Diyos sa langit, na siya'y nagdalang tao, hindi sa gawa ng tao, kundi kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya nabuo ang isang sanggol sa sinapupunan ni Maria because of the power of the Holy Spirit. At nang magising si Jose, yung nagbago isip niya at sinama niya si Maria at umalis sila hanggang sa isila nga ang sanggol. Walang mga tahanan magpatuloy sa kanila during that time at doon hanggang sila nakarating sa isang kulungan ng mga hayop at doon isinilang ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, ang Panginoon ay lumaki na at the age of 30, after doon siya nagsimula ng 3 years public ministry, 30 years old, at sa loob ng 3 taon, siya humayo, nangaral sa maraming tao ng kabutihan ng Diyos, ng pag-ibig, ng kaligtasan, ng himala, ng pagpapagaling ng Panginoon. At the age of 33 years old, he died on the cross of Calvary. And after 3 days, he rose from the dead. At yun na nga po, na ang taong nagkasala sa Diyos, na nahiwalay sa Panginoon dahil sa kasalanan, ibinalik niya ang tao. Tayo po. Kaya nga, bawat tao na nabubuhay sa mundong ito, na nagbabalik loob sa Diyos, inaamin siya'y nagkasala, humingi ng tawad sa Panginoon, tinanggap si Jesus na Panginoon tagapagligtas, ang taong yun ay patatawarin ng Panginoon sa lahat ng kanyang kasalanan, nilinisin siya sa lahat ng kanyang kalikuan, at doon maibabalik yung dating magandang relasyon ng tao at ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ang magbabalik niya. Kaya nga, sinasabi ng John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Si Jesus ang naging daan upang ang tao na nawalay sa Diyos ay maibalik. Ayan. So ito yung tunay na mensahe ng kapanganakan ng Panginoon ng kung bakit may Pasko, to reconcile the sinful man to the Father. At sinasabi pa rin po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 18 and 19. Ito po ang sinasabi. All this is from God. Lahat ng ito'y mula sa Diyos, who reconciled us to Himself through Christ. Para maibalik tayo mismo niya sa magitan natin, Panginoong Kristo. And gave us the ministry of reconciliation. Binigyan niya rin tayo ng ministeryo ng pagbabati o pagbabalik na gagamitin ng Diyos ang tao upang ang tao ay maibalik ang kapwa niya tao sa Panginoon. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. Hindi na ibinilang yung makasalanan natin sa Kanya. Kasi siya nga ang umakot, ibinalik tayo sa Ama. And He has committed us the message of reconciliation. No? Pinagkaloob niya sa atin ang mensahe ng pagbabalik, no? Na ang tao ay mabalik sa ating Panginoon. Kaya nga, this is the true message of a Christmas of the birth of Jesus Christ. Maibalik ang makasalanang tao sa Ama. Yeah. Sabi na Roma chapter 3 verse 10, no one is righteous.
no one is righteous. No? Walang isa man na matuwid sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo makasalanan. Sabi na Roma chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sinabi na Roma chapter 6, verse 23, the wages of sin is death. Dahil lahat ng tao nagkasala, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God through Jesus Christ, kaya nga ipinanganak ang Panginoong Jesus, is eternal life. Iyan ang regalo ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanya anak na si Jesus ay buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yan ang pangako ng Ama sa mga mananalig sa Panginoong Jesus. May pangako ang Panginoon na buhay na walang hanggan. Kaya bawat isa po sa atin, mga kapatid, mga magulang, ito po ang susi upang makamit natin ang eternal life na pangako ng Diyos. To those who believe on Him should not perish, but have everlasting life. At doon sa Acts 16:31, sabi ni Lord, no, believe on the Lord Jesus Christ. Ayon sa sulat ni San Pablo, no, manalig ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka, ikaw at ang buo mong pamilya. Praise God, purihin po Panginoon. So yan po yung una, no, na mensahe ng tunay na kapanganakan ng Panginoon kung bakit may Pasko. Pangalawa, to redeem us from the curse of sin and death. Upang tayo tubusin mula sa kasalanan at kamatayan. No? Tinubos tayo ng Panginoon mula sa sumpa ng kasalanan. Whether we like it or not, all humanity is under curse. Nasa ilalim ng sumpa. Sumpa ng kasalanan. Kaya tayong tao, maliit pa lamang, bata pa lamang, at kahit nasa sinapupunan ng ina, ando na po yung taglay nating kasalanan, yung tinatawag na sinful nature, kasalanan minana sa ating mga unang magulang na nagawa ni Adan at ni Eva. Dumaloy po yan hanggang sa panahon natin ito. No? Nandun po yung sumpa ng kasalanan. But, praise God, yun nga, tinubos tayo ng Panginoon sa kasalanan na yun, maging sa kamatayan. Kaya nga sabi ng Galatians chapter 3 verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Having become a curse for us, siya ay naging sumpa para sa atin. It is written, curse is everyone who hangs on a tree. Nung panahon na yun, bawat ipinapako sa puno o sa krus, sa kahoy, sinusumpa siya. At ang Panginoon, siya'y nasumpa dahil tayo mga nasumpa, inako niya nga. No? Pati yung kasalanan natin. Hindi na nga, di ba na doon sa 7 last word na banggit ng Panginoong Jesus habang nakapako siya, sinabi ng sa pang-4 o pang-5 wika niya, Father, Father, why thou hast forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan, Ama? Totoong napabayaan ng Ama ang kanyang anak na si Jesus sa krus sapagkat hindi siya matinignan ng Ama nasa langit. Dahil ang kasalanan ng buong lahi ng tao ay nakapataw sa Panginoon. Ang kanyang anak ay hindi niya matignan dahil ang kasalanan natin ay inako ng Panginoon. Dahil nga tinubos niya tayo, na tayong dapat ipako doon, tayong dapat masumpa, pero inako ng Panginoon. No? Kaya nga, we are redeemed by the curse of sin and death. Maging ng kamatayan. Kaya sinasabi pa rin ng 1 Corinthians chapter 15, verse 55-56, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan, ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So, wala nang kapangyarihan ang kamatayan. Dahil binigyan tayo ng tagumpay ng Panginoon, siya na yung namatay para tayo ay matubos. Kaya nga ang kasalanan, wala yung kamandag at kapangyarihan. Kaya lang ang tao nabubuhay sa kasalanan dahil nga nasumpa tayo dahil sa kasalanan. Pero sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa kanyang pagkamatay sa krus, tinubos niya nga po tayo sa sumpa ng kasalanan. Kaya hindi na po tayo dapat mabuhay sa kasalanan dahil inako na yan ng Panginoon. Maging yung kamatayan, no? Death, where is your sting? Sabi roon, no? Dahil ang Panginoon ay pinagtagumpayan na ang kamatayan.
Yes, tayong tao physically mamamatay dahil po sa kasalanan. But ang pinakakamatayang na pagtagumpayan natin at ng ating Panginoong Jesus yung spiritual death dahil sa kasalanan. No? Kapag ang kaluluwa kasi ng tao napunta doon sa apoy ng impyerno, hindi na siya makakalis doon. Yun ay eternal punishment, eternal condemnation, eternal suffering because of sin. Kapag ang kaluluwa ng tao ay napahamak doon. But thanks be to God, He gives us victory through Christ Jesus. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon, Christ redeemed us from the curse of sin and death. No po, no? Siya yung ipinalit doon sa krus. Parang nag-substitute, kumbaga sa basketball. Inilabas yung isa at ang Panginoon ang yung isa naman ay pinalit. Tayo ang dapat naroon sa krus ipako, pero siya ang inilagay. No? Yun po. So kaya nga, we are cursed because of sin. Nasumpa tayo dahil nga sa kasalanan. No, natanggap natin yung curse of poverty. Kaya ang tao naghihirap, nagsasuffer dahil nga po nasumpa tayo. Kaya maraming tao nabubuhay sa kahirapan dahil nga po sa sumpa yan. Ano po, no? At curse of sickness and diseases, nabubuhay sa sumpa ng sakit at karamdaman. Kaya yung iba, kaya kami inaatake sa puso kasi minana namin ito sa ninuno namin. Kaya kami may sakit na diabetes, ganitong uri ng sakit, kasi yung mga ninuno namin may ganitong sakit. Yung nga po, sumpa yun eh. Tinatawag po yan na generational curse. No? Minanang sumpa doon sa mga ninuno. But ang bawat isang tumanggap kay Jesus bilang Panginoong Tagapagligtas, ang bawat isang nanalig sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, natubos na po tayo sa sumpa. Nalagot na po yung sumpa na yan. Kaya wag po niyong aangkinin yung sakit sa puso, yung high blood pressure, yung ganitong uri na sakit, at sasabihin niyong minanan niyo yan sa ninuno. No. Nakat na po yan. Natubos na tayo sa sumpa ng kasalanan, sa sumpa ng sakit at karamdaman. Kaya praise God. Purihin po ang Panginoon. Just claim it, believe it, receive it in Jesus' name. Amen. Amen. Yan. Pangatlo, no? Na mensahe ng tunay na Kapaskuhan is Jesus gave His life. Ibinigay ni Jesus ang buhay niya para sa atin. Inialay niya ang buhay niya, kusa niyang inialay. Dahil yun nga ang mission niya kung bakit siya pinadala ng Ama dito sa lupa to give His life. Kaya nga sabi ng ating isang awit, we are the reason that He gave His life. We are the reason Jesus suffers and died. Yeah, no? Tayo pong dahilan. Inialay ni Jesus ang buhay niya para sa kaligtasan natin. Kaya nga po, ang isang mabuting pastol, iniaalay ang buhay para sa kanyang kapwa. And Jesus is our good shepherd. Sinasabi ng John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. Sabi ng Panginoong Jesus. The good shepherd give His life for the sheep. Ang mabuting pastol, ibinigay ang buhay niya para sa tupa. At tayo po yung tupa. No? At ang Panginoong Jesus ang pastol. Inialay niya at ibinigay ang buhay niya para sa bawat isa sa atin. To save us. No? To redeem us. No? Inialay niya ang buhay niya. Kaya nga yung binanggit ko kaninang John 3:16. No? He gave His only begotten Son. Ibinigay ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Upang sino mang sumampalataya sa Kanya, huwag nang mapama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God. Kaya nga po may Pasko eh. No? Kaya nga, Christmas Day is a day of giving. Ang Panginoong Jesus ang unang nagbigay o ang buhay niya. Ipinadala siya ng Ama. Ibinigay ang buhay, inialay. Kaya nga merong giving pagka araw ng pag-aalaala ng Christmas Day o ng Disyembre. Actually, araw-araw naman ay Pasko. No? Bakit? Si Kristong ipinagdiriwang ng Pasko ay nasa puso ng mga mananampalataya. No? Kaya masasabi natin, every day is a Christmas Day. Because Jesus, na sineselebrate kapag ganitong kapanahonan at kabuuan ng Disyembre, ay inaalaala natin. Kaya nga, Christmas Day is a day of giving. Christmas Day is a day of commemoration of Jesus Christ. Commemorate na inaalala natin ang kanyang pagkapanganak of Jesus' birth. Christmas Day is a day of celebration of God's unfailing love. Ito po yung panahon
o araw na sineselebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po ang bawat isa sa atin, mga kapatid, mga magulang, ay nag-celebrate, nagbubunyi na kapag ganitong kapanahunan ay inaalaala natin na ang Panginoon bumaba sa lupa, inialay ang buhay para sa bawat isa po sa atin, para iligtas tayong tao. Sinasabi ng banal na kasulatan, ang Panginoong Hesus sa Philippians chapter 2, verse 5 until 11, si Jesus ay nagpakumbaba, no? Magkaroon daw tayo ng kaisipang tulad na sa Panginoong Hesus. Kaya, basahin po natin saglit. Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Yan, ito ang sabi. Naway magkaroon kayo ng kaisipang tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba. He humbled himself at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay lulod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapayag na si Kristo Jesus ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So makikita po natin ang Panginoong Jesus sa pagbibigay niya ng buhay niya, pag-aalay, nagpakumbaba siya, bagamat Diyos, sinubad ang pagka-Diyos, nagkatawang tao, na tulad nating naging tao, naranasan niya mauhaw, magutom, masaktan, pero hindi niya inilenta na ang lahat ng iyon. Ang malaga, maialay niya ang buhay niya para sa kaligtasan ng lahi ng taong nilikha ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang buhay niya. Ikaw din, kapatid, kaibigan, bilang Kristiyano, anak ng Diyos, mananampalataya, handa mo rin bang ibigay ang buhay mo para sa Panginoon una at sa kaligtasan ng maraming tao. Praise God. Purihin ng Panginoon. Ito ang mensahe kung bakit ipinanganak ang Panginoong Jesus. No? To give His life, to save us, no? Para iligtas ang tao na nagkasala sa ating Panginoon. Pang-apat, ito na lang po ang huli. Ito po, no? Is to love, to bring love, na magdala ng pagmamahal, magdala ng pag-ibig. No? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang sukatin. Ang buhay niya, inialay niya dahil sa pag-ibig sa iyo at sa akin. Na tayo'y makasalanan, hindi tayo karapat-dapat mahalin, inibig tayo ng Diyos. Sinasabi ng Roma chapter 5 verse 8. No? The love of God ay ipinakita niya, demonstrates upon us yung pag-ibig ng Panginoon, ipinadama niya, ipinakita niya sa atin, bagamat tayo makasalanan, minahal tayo ng Diyos. Hindi na hinintay ng Diyos na tayo magbago, kundi kahit tayo masama't makasalanan, ipinadama niya at ipinakita niya yung pagmamahal niya sa atin. At ganoon din po ang nais ng Diyos na gawin natin sa kapwa natin. Let us love our enemy. Yan ang sabi ng Panginoon. Love your brothers, your sister. Even yung mga taong umaaway sa inyo, kumakalaban sa inyo. Dahil wala nang hihigit pa sa isang taong nag-aalay ng buhay para sa kanyang kapatid. John chapter 15 verse 13. Greater love has no one than this, that a man lay down his life for his friend. Wala nang higit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kapatid. At tandaan po natin, ang pag-ibig ay pinakaidakila po sa lahat yan. Kahit ipamigay ng taong ari-arian niya, sunugin man ang katawan niya, sabi ng 1 Corinthians chapter 13, verse 1 and 2, kahit mataas ang pananampalataya ng tao, no, pag wala ang pag-ibig, para lamang siyang batingaw na maalingaw-ngaw o pompiang na tumataginting, pag wala ang pag-ibig, baliwala po lahat. No? Dahil mayroong tatlong namamalagi, magpakilanman. Verse 13 and 1 Corinthians 13. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Pero ang pinakadakila sa tatlong ito ay pag-ibig. Kaya nga napakahalaga na ang maghari sa puso natin ay pag-ibig. Dahil maraming mga tao ngayon, even may mga Kristiyano na naghahari sa puso, galit, poot, inggit, no? Kristiyano nga naturingan o nangangaral din ng salita ng Diyos yung iba, pero andun pa rin ang pagsisinungaling, no? Ang pagsasalita na masama,
ang paninira ng kapwa. No? Ganyan po ang maraming tao. No? Kaya nga, sa panahon na ito ay makikilala mo ang mga tunay na lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng bunga nila, sa gawa nila. No? Dahil maraming lumalabas ngayon ng mga huwarang mangangaral. No? Pag nasa pulpito, akala mo napakabanal. No? Pero pagbaba ng pulpito, simula Lunes hanggang Sabado, makita mo ang buhay. No? Marumi puso, masama ang ginagawa, lulun sa kasalanan. No? Pero pagka araw ng linggo, akala mo maamong tupa. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Makikilala niyo mga tunay kong lingkod sa pamamagitan ng bunga nila at ng pamumuhay nila sa araw-araw. Kaya mag-iingat po tayo sapagkat sa huling araw na ito, nasa last days na po tayo. No? Ang nangyayari po ngayon sa panahon na ito, yung mga nakita nating lindol, pagbaha, gera, pag-aaway-away sa lansangan, yung mga kasamaang nangyayari sa gobyerno, yan po ay ni-expose ng Panginoon yan. Nililinis ng Diyos ang ating pamahalaan, maging ang church. No? Dahil nga sabi ng unang Pedro, ang judgment nagsisimula sa sambahayan ng Panginoon. No? Kung paano ang maraming Kristiyano daw, sabi ng Panginoon, halos hirap maligtas ang mga nasa simbahan. How much more yung walang relasyon sa Panginoon at walang pagkakilala sa Panginoon. Kaya malaki po ang pananagutan ng mga naglilingkod sa Diyos na hindi tama at tapat ang puso, na nabubuhay pa rin sa kasinungalingan, pandaraya at panloloko. Marami po tayong nakikita at nakikilalang mga naglilingkod sa Diyos, nabubuhay sa kasinungalingan at kasalanan. Malaki pong kabayaran. Kaya marami sa kanila nagsasuffer, hindi nag-grow yung kanilang paglilingkod. No? Pati na yung mga member na nabubulag ay sunod ng sunod, na kahit mali ang ginagawa ng kanilang leader o tagapanguna, sunod pa rin. No? Na napasok na sila ng deceiving spirit, ang pandaraya. Kaya nga sa huling araw na ito, mag-iingat po tayo. Ating pag-aralan at obserbahan na kung yung sinusundan ba natin ay tama ang pamumuhay, tama ang puso, nabubuhay sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. Kaya nga po, napakahalaga na isang naglilingkod sa Panginoon, he is living or she living like Jesus. Nabubuhay siya ng tulad ng sa Panginoon. Na ang Panginoon, nagpakumbaba, bagamat Diyos, sinubad ang pagka-Diyos, nagkatawang tao. Kaya mga kapatid, mga magulang, sa oras na ito, sa ating pag-aalaala sa kapanganakan ng Panginoon, ay maging tunay po tayo, maging totoo ang buhay natin ng puso, na sa pagharap natin by the next year, 2026, ay magkaroon tayo ng tunay na pagbabago ng buhay. Kaya po, ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, sa ating pag-aalaala sa kapanganakan ng Panginoon, kung nais po ninyo na totohanan na mabuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, igagay ko po kayo sa maiksing prayer na ang Panginoong Jesus, 2,000 years ago, He died on the cross, He gave His life to redeem us, to save us, upang ipadama sa atin yung kanyang pagmamahal, na mayroong isang Diyos na totoong nagmamahal sa atin, na kahit tayo makasalanan, di karapat-dapat minahal tayo ng Diyos. Lahat tayo po sa harapan ng Panginoon ay makasalanan. Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Kaya kailangan natin ng Diyos. Po, mahal ng Diyos ang taong makasalanan. But God hates sin. No? Kinamumuhay ng Diyos ang kasalanan, but God loves humanity. Mahal ng Diyos ang mga tao. No? Man without God is nothing. Kapag ang tao ay walang Diyos, baliwala. But God without man is still God. Nananatili siyang Diyos. Kaya sa umaga pong ito, tayo po'y sama-samang manalangin, at kung nais niyo muling ilaga at ialay ang inyong buhay sa Panginoong Jesus, gagawin ko po kayo sa maiksing prayer. Kaya sa oras na ito, nandiyan ko po ang bawat isa na sumusubaybay, yumuko po tayong lahat at pumikit sa glib. Sumunod po kayo sa maiksing prayer na ito kung kayo po'y first timer o matagal na rin Kristiyano, pero sa sarili nyo ay nabubuhay pa rin kayo sa bisyo, sa kasalanan, sa maling gawain, at alam nyo na masama at mali ang ginagawa nyo. Ito na po yung time
Dahil baka bukas makalawa, dumating na ang Panginoong Sus, yung tinatawag na rapture of the church, ay maiwan po. No? Ayaw ni Lord na may maiwan na kanyang anak. Gusto ng Panginoon, makasama tayo sa kanyang pagdating. Kaya habang tayo nakayuko nakapikit, pwede po ba natin itaas ang ating kanang kamay? Sabihin niyo po ang prayer na ito, sumunod po kayo. Sabihin natin, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Inialay mo ang buhay mo sa krus at ikaw ay namatay, nabuhay na mag-ulit upang ako na nagkasala ay iyong tubusin, iyong iligtas mula sa kapahamakan. Muli ko pong iniaalay sa iyo ang aking buhay. Patawarin mo po ako sa aking makasalanang nagawa simula pagkabata hanggang kasalukuyan. Maghari ka sa puso ko at isulat mo po ngayon ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit upang iwan ko man ang mundong ito. Ako'y nakakatiyak ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Ito po aking panalangin. Amen. Praise God. Ako na lamang po manalangin saglit. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa aking mga magulang kapatid na nakinig po sumabaybay sa aming pag-aaral ng iyong salita. Oh God, I pray, let your mighty spirit, let your power touch their lives right now, wherever they are. Let your anointing, Lord, touch their body from the top of their head to the sole of their foot, Lord God. At kung sila may karamdaman at sakit, Lord, release your anointing. Release your power, oh God. I declare healing upon their body. Yes, shikaralawakanda, kayo po may sakit sa sikmura, sa puso, sakit sa ulo, back pain, even diabetes. Matunaw kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Because shikaralawakanda, by the stripes of Jesus, we are healed. We are healed in Jesus' name. Pinagaling na po kayo ng Panginoong Jesus sa mga sugat niya, sa mga latay niya. In Jesus' name, i-claim po ninyo, pinagaling na kayo ng Panginoon. Maging kayo po namumroblema financially, materially. Just believe it. The Lord bless you. The Lord touch you right now in Jesus' name. Yes, shikaralawakanda, there will be a breakthrough and revival upon your life, your family. Yes, simulan po nyo yung magpuri, magpasalamat sa Panginoon at maglingkod ng tunay at totoo in Jesus' name. Maging yung mga nanlalamig, nanghihina sa pananampalataya. Yes, Shikarabarakanda, I release unto you the spirit of restoration of your relationship with God, the spirit of breakthrough and revival. In Jesus' name, tanggapin nyo ang biyaya ng Diyos, ang kabutihan ng Panginoon. Thank you, Lord. Marami pong salamat, Lord, sa iyong pag-ibig at kabutihan. Pinagpalaan niyo po ang bawat isa amin. We give you honor, praise, and glory, Father God. In Jesus' name, amen, amen. To God be the glory. Purihin po ang Diyos sa oras na ito, mga kapatid, mga magulang. At muli binabati natin ang lahat po ng mga kapastoran natin ng J Blue Church sa Oriental Mindoro, sa Jensan, sa dito rin po sa Luzon, at sa lahat ng mga kapatiran. Muli, maligayang Pasko sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year. God bless you all. To God be the glory. Amen. Amen. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let
born this happy